Mr. Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kapit ng mahigpit mga kapatid. Taas presyo sa diesel sa susunod na linggo, aabot ng halos 20 pesos. Mga hoarder o magsasamantala sa supply ng petrolyo, binalaan ng DOE. Pasintabi naman po sa mga naghahapunan. Pasahero ng MRT, kinagat daw ng mga ipis na nakasiksik malapit sa upuan ng tren. DOTR, nagpa-pest control agad. Update naman sa pumamaril sa Parañaque. Walang hapas na pumamaril ng matandang gunman sa pool sa CCTV. Nanay ng nasawing biktima, nababagalan sa ustisya kaya nagpatulpo na. Utos si DILG Secretary John Vic Remulla sa Tau Gamma Fraternity, isuko nyo na ang mga bradyong sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Mark Kenneth Alcedo. Isa pang sa pool sa CCTV. Becky, binaril ng jowa niyang gusto na niyang hiwalayan. Live na live din tayo sa PBA All-Star Weekend sa Canton, Ilocos Sur. PBA legends gaya ni Willie Miller, Randy Del Ocampo at Mark Pingree magbabalik aksyon sa hardcore. At eto na nga, Hil Cuerva hindi dinanay ang kumakalat na video scandal. Habang may cryptic post naman si Nico Natividad. Kumapit na mga kapatid dahil may malaking taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, hindi naman nila ito agad-agad ipatutupad. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ba talaga ang posibleng dagdag daw sa presyo? At may mga nag-hoard na ba ng gasolina? Nako, Lord Cheryl, mukhang hindi na nga mapipigilan ang big-time oil price hike sa susunod na linggo ayon yan sa mga source natin sa industriya. Kung pagbabasehan nga raw ang trading mula nung Lunes hanggang kahapon, ay nako, halos 20 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng diesel at halos 10 piso naman ang sa gasolina. Hindi na magkamayaw ang mga sasakyang nagpapakarga ng krudo sa gasoline station na ito sa Pasay City. Marami na rin ang mga sasakyang nagpapa-full tank. Ang van nga na ito, makailang ulit inuga-uga para masigurong mas maraming gasolina ang mailagay. Si Kim, naniguro na, kaya ipina-full tank na ang minamanehong sasakyan. Umaga pa, magpa-gas na, pa-full tank na. Oo, inunahan na kasi baka mamaya o bukas na, tataas na. Ang mga pampublikong sasakyan, dumidiskarte na rin para makatipid sa konsumo sa krudo. Ang tricycle driver na si Boy, pipila na lang muna at hindi na mag-iikot. Malakas sa gas. Kaya yun, doon tayo unahan pag gano'n sa gas. Kailangan may pasahero lagi. Dahil sa alitan ng Israel at Iran, asahan na ang malakihang taas presyo sa mga susunod pang linggo. Kinumpirma na ng Department of Energy sa Senado na halos 20 pesos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang halos 10 piso naman sa gasolina. Sa Lunes pa nila iaanunsyo ang mismong price increase dahil posible pang mabago ang presyo sa global market. Ayon sa mga industry source, umaabot na ngayon sa $150 per barrel ang Min of Platts Singapore na siyang basihan ng bentahan ng refined fuel. Makukuha ho natin talaga yan Saturday morning, ang final amount. Hindi, nung dati ho, medyo nagre-relax tayo sa pag-estimate kahit Wednesday pa lang kasi minsan 50 centavo lang. Ito, ibang klase ho ito eh. Malakihan talaga ito. Pumayag ang karamihan sa mga oil company na gawing utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike. Sa tingin namin makakatulong yun, lalo na doon sa ating mga motorista na maging staggered. O may konting absorption muna sa mga oil companies doon sa price increase. Ayon pa si DOE, may nakaimbak na supply ng langis na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Abril. Dahil nagkakaroon na ng pangamba sa pagkagipit ng supply, sinusubukan na rin nilang bumili ngayon. Kinonfirm na rin ng mga oil companies na as early as Wednesday, nag-tender na ho sila. Agang-aga ho. Yun nga lang, at that time, hindi pa ho sila nakakatanggap ng confirmation sa mga traders, sa mga suppliers kung tanggap na yung order na yan.
Pinag-aaralan na rin ng DOE ang pagbili ng PNOC ng langis para makatulong sa pagpapanatili ng supply sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya laban sa mga oil retailer na magtatangkang mag-hoard para lang maibenta ang kanilang supply sa mas mataas na presyo. Lord Cheryl, siguradong ngayong weekend ay marami ang pipila sa mga gasoline station para nga magpa-full tank bago pa itong big time oil price hike na ito. Kaya naman ang DOE nananawagan hindi lang sa mga government offices kundi sa lahat ng motorista na gawin natin ang lahat para makatipid tayo sa konsumo ng petrolyo. Lord Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Samantala, tukoy na ng mga otoridad ang mga direkta o banong sangkot sa hazing na kinamatay ng isang maritime student sa Cavite. At inatasan na din ang liderato ng fraternity na isuko na ang mga sangkot o mga suspect na miyembro. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Gualvez. Binigyan na ng ultimatum ng Philippine National Police at DILG para sumuko sa lalong madaling panahon ang mga nasa likod ng hazing na nauwi sa pagkamatay ng maritime student na si Mark Kenneth Alcedo sa Cavite. Muling giniit ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ng binatilyo lang sa hazing, sangkot ang ilang miyembro. Blame game forever. Someone has to take accountability kung ano nangyari. Instead of fighting and quarreling with the fraternity involved. Kasabay nito, pinangalanan ng DILG ang turing na persons of interest. Apat naman ang nanatili pang John Doe o walang pagkakakilanlan. Pinangalanan din ni Secretary Remulla ang dalawang neophyte na kasama ni Kenneth na sumalang sa initiation rites. Iusap ako sa sinabi kong mga pangalan. Unahan nyo na mag-surrender kayo kaysa abulin namin kayo. Para rin sa samahan ng Tau Gamma Phi, kung gusto nyong maayos ang pangalan na inyong samahan, na inyong kapatiran. Humarap kanina ang kinatawan ng pamunuan ng Tau Gamma Phi na inatasang isuko ang kanilang mga miyembro na may kinalaman sa pagkamatay ng binatilyo. Pero sa ngayon, wala pa naman daw feelers o paramdam na nais ng sumuko ng mga sangkot. The Tau Gamma Phi is a 1 million strong organization, and one way or another, they should be able to find their own and turn them over to us. This will not go unpunished. Kinundin na rin ng liderato ng fraternity ang nangyaring hazing. Git nila, may inilabas na silang manifesto sa kapatiran noong 2023 pa na pinatitigil ang anumang uri ng marahas na initiation rites bilang pagsunod sa anti-hazing law. Ang kaso, lumalabas na mayroon pa rin silang ilang miyembrong hindi sumusunod dito. We have councils from the national level down to different chapters. So, again, it's not easy policing X number of people or a subgroup of them. So we try our best to ensure that everybody follows protocols and procedures within the fraternity. Dahil dito, ilan sa mga marataas na opisyal ng Cavite chapter ng fraternity ang inalis na raw muna sa pwesto habang gumugulong ang sarili nilang investigasyon. Nangako rin ang samahan na walang cover-up na mangyayari sa kabila ng kanilang impluensya. Paglilinaw ng DILG kahit sinasabing may manifesto kontra karahasan ng Tau Gamma Phi, hindi rito nangangahulugang lusot kaagad ng liderato nito oras sa mapatunayang nakitaan din sila ng paglabag sa anti-hazing law. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kapapasok lang pong balita, may inilabas na pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa krisis sa petrolyo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya
ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Pinaiimbestigahan na ang naging kapabayaan umano ng mga staff ng isang condominium sa Parañaque matapos ang mass shooting doon nitong Miyerkules. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya ng isa sa mga nasawing biktima. Live mula sa Laguna, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, natuntun na ba ang suspect? Ano na ang update sa investigasyon ng Parañaque Police? Cheryl, nananatiling at large o hindi pa rin naaresto itong nakatakas na gunman matapos nga walang habas itong pamamaril sa isang residential building sa Parañaque. Kaya doble ang pasakit o hirap ngayon ng mga naulila ng biktima matapos nga ang mass shooting incident. Gaya na lamang ng isa sa mga nasawi na nakaburol na nga dito sa Laguna. Bukod sa takot na nararamdaman ng kanyang pamilya, hindi may iwasan maglabas ng sama ng loob nito dahil sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay kahit na matapos ang nangyaring pamamaril. Makikita sa kuha ng CCTV na ito ang pagpasok ng isang armadong lalaki sa basketball court ng condominium building sa Parañaque. Agad niyang pinaputukan ng dalawang lalaking nakaupo sa gilid ng court. Natumba ang dalawa, habang iba nagpulasan palayo sa lalaking walang habas na namaril. Ang lalaking nakaputi, maswerteng hindi natamaan kahit pa tinarget din siya ng sospek. Sa huling bahagi ng CCTV footage, hinabol pa ng gunman ang dalawang lalaking tumakbo palabas ng court. Kanina, dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ina ng biktimang si RJ Gonzales, isa sa mga nasawi. So, sa loob po ng condominium mismo, di ba may mga security guard dyan dapat? So, bakit nailusot yung baril? Ayon kay Mommy A, wala umanong tumulong at nagbigay ng first aid sa mga nabaril. Partikular na ang kanyang anak na ayon sa mga kasama nito, naubusan na raw ng dugo. Unang-una po sa lahat sa Azure. Sa Azure condominium po, sir, doon po namatay ang anak ko. Pinabayaan po nila, sir. Naubusan po ng dugo. Ilan po yung nag-witness na nagsabi po sa akin, sir, na 30 to 40 minutes po, yung anak ko gumagalaw pa yung paa. Tapos po, wala pong lumapit kahit isa. Ang mga security guard po, pabaya sila. Wala pong sumampot, walang tumulong. Yan po, kasama sa aming pag-imbestigang. For the meantime, ma'am, kung ano po may tulong namin, sabihin nyo lang po sa aming reporter. Paiimbestigahan na rin ni Senator Tulfo sa Parañaque City Police ang naging kapabayaan ng staff ng condominium. Kasama nyo po sa, sa gagawin nyo po investigasyon. Ito pong Azure, may point nga naman po si Mami na pinabayaan daw for more than 30 minutes to 40 minutes, nakaratay lang yung anak niya, duguan at wala man lang nagbigay ng first aid assistance, wala man tumawag agad ng ambulansya para itakbo sa ospital or kahit man lang sana tricycle o taxi. Sinakay yung victim at baka nabuhay pa yon kung naging maagap yung mga staff ng condominium. Kung mapatutunayang may kapabayaan, posible raw masampa ng civil damage ang Azure Condominium Building. Responsibilidad ng isang condominium corporation to keep yung kanilang tinatawag na common areas safe. Dito po, the murders occurred doon po sa basketball court, which is undeniably a common area po. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang condominium kaugnay sa insidente. Nagpaabot ng pakikiramay ang University of the Philippines Los Baños sa pagkamatay ni RJ Gonzales na nagtapos ng kursong BS Agricultural Economics noong 2020. Mariing kinokondena ng UPLB ang walang habas sa pamamaril at nananawagan ng hustisya sa pamamaslang sa dati nilang estudyante. Cheryl, kinalulungkot lang din ng pamilya nitong nasawi sa nangyaring pamamaril. Hanggang ngayon wala pa rin daw nagpapaabot na tulong sa kanila mula sa management ng condominium dyan sa Parañaque. At the same time, nakausap natin yung isa sa mga sugatan din sa nangyaring mass shooting incident na may nag-reach out naman daw sa kanila kagabi, pero nagsabi na hindi doon nila kayang sagutin ang lahat ng mga hospital
bills dito nga sa naturang sugatan na nananatili pa rin sa pagamutan. Samantala, nilinaw naman ng Parañaque Police na ongoing ang kanilang backtracking operations at follow-up dito sa paghahanap nga sa nakatakas na suspect. Binabalikan doon nila ang lahat ng posibleng dinaanan nito dahil nakita doon nila sa ilang mga CCTV footage na naglakad lamang ang suspect palabas ng naturang condominium area or complex at sumakay na lamang ng pampublikong sasakyan. Binabalikan din nila at pinupuntahan yung mga kamag-anak na posibleng puntahan ito kung sakasakaling mapagtaguan ng nakatakas na gunman. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Samantala, inaresto ang 3 lalaking nag-aaway-away sa Quezon City. At sa gitna ng pagresponde ng mga pulis, isa sa kanila ang hindi napigilang manuntok habang ang isa naman ng agaw at nagpaputok ng baril. Kung anong naging kapalaran ng naturang panlalaban. Nasa frontline ng balitang yan si Kapitana Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagtakbo ng 30 anyos na suspect na si alias Christopher sa Barangay Holy Spirit nitong Miyerkules ng gabi. Wala itong damit pantaas at duguan na mapansin ang paparting na mobil ng pulis. Mabilis na nagtungo sa isang eskinita sa Zuaregi Street ang lalaki. Pero kalaunan, nahuli siya ng mga pulis sa loob ng isang bahay. Hindi ko alam siya, bigla pumasok dito sila, tutulog kami. Napansin ng mga humuli kay alias Christopher ang mga tinamong sugat sa likod at braso. Nang mailabas sa bahay ang lalaki, dumating sa gitna ng operasyon ang mga nakaalitan ni Christopher na sina alias Cecilio at alias Wenceslao. Ilang sandali pa, biglang sinuntok ni Wenceslao si Christopher. Base sa investigasyon ng pulis, itong nakahubad ay nagwawala doon sa area nila at nagbabato ng bahay. Tapos yung isa dito sa nakapambuno niya ay yung pong may-ari ng bahay. Tapos yung nga ho, yung isa na nakuhanan ng baril ay rumisponde ho at tumulong dito sa isa. Tapos pinagtulungan nila itong isa hanggang sa nasaksak niya doon sa likod. sa gitna ng away, naago ni Christopher ang baril at pinaputukan ang dalawang kaalitan. Hindi po totoo yun. Yung pamamato. Tinutukan po kasi ako ng baril sa ulo eh. Self-defense lang po, self-defense. Hindi ko talaga masasabing ginawa ko yun kasi yung hawak-hawak na ita ko, wala talagang bahid na dugo yun at saka hindi ko yung dala-dala noong mga time na umaawat ako sa kanila. Nakuha kay Christopher ang isang baril na walang kaukulang dokumento. Na-recover din sa ibang suspect ang itak at magazine na may 9 na bala. Mahaharap sa reklamong attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Nasa 100 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila. Ang mitsa ng apoy nagsimula umano sa bahay ng residenteng nag-amok. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nilamon na naggangalit na apoy ang mga bahay na ito malapit sa Gate 10, Parola Compound sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Kita sa video ang nag-islap ang mga kable ng kuryente matapos madamay sa apoy. Ayon sa mga residente, nagsimula ang sunog bandang 1:00 ng madaling araw. Kanya-kanya silang salba ng kanilang gamit mula sa kumakalat na apoy. Mula sa imahe ng Nazareno hanggang sa washing machine na pinagtaguan ng alaga nilang aso. Diyan na po sa likod, malapit na rin po. Mga importante pong gamit, yun lang po ang inano namin, nilisan. Yung mga iba po naiwan pa po. Nagkaroon na kami ng phobia. Hindi po namin alam, matulog na po kami. Nagulat na lang po kami, nagsisigawan. Tsaka may sunog nga daw po. Si Pasita naman, unang binitbit ang apo palabas na nasusunog nilang bahay. Tanging birth certificate at ilang papeles lamang ang naisalba nila. Patulog na po kami, nakarinig po kami ng ingay sa labas. Ang laki na po ng apoy dito sa may Gate 10. Ayan po, kaya naglabasa na po kami. Yung inuna ko yung apo ko, dinala ko kagad dito sa tawid. Pagdala ko dyan, iniwan namin, tapos kumuha kami ng mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 100 pamilya ang apektado sa sunog. Sa ulat ng barangay, nagsimula umano ang apoy sa bahay ng isang residenteng nag-aamok bago mangyari ang sunog. Nagkaroon ng sunog dito. Dito nagsimula yung sunog sa bahay ni alias Toto. Marami nang reklamo sa barangay, marami na ng best namin na kinulong tong tao na to. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog o di bababa sa 16 na truck ng bumbero ang rumisponde.
Yung iba po light materials pero mostly mga concrete na rin, mga 3-story, 4-story. Problema lang talaga dyan yung mga daanan natin, iskinita lang talaga. Higit 4 na oras ang inabot bago naapula ang sunog. Patuloy na iniimbestigahan ang tunay na mitsa at kabuang halaga ng pinsala. Walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang nanunuluyan sa Delpan Sports Complex ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ompauco, News 5. Nakaladkad naman ang isang rider sa Laguna matapos sumemplang ang kanyang motor at pumailalim sa truck. Ang eksenang yan sa pool sa CCTV. Nasa outer lane ang motorsiklong yan sa National Highway sa Santa Cruz, Laguna. Dahil may nakaparadang tricycle sa daraanan, pumasok ang rider sa inner lane. Pero nakadikit ang motorsiklo sa isang truck. Nawalan ng balanse ang rider, saka pumailalim sa truck. Ilang metro rin siyang nakaladkad, pero hindi siya tuluyang nagulungan. Pagkasilip ng pahinante, agad na iniatras ng driver ang truck. Dito na nagawang makatayo ng rider. Dahil sa helmet, hindi napahinto na yung truck at hindi na tuloy na overrun yung mismong na-overrun yung tao. Sa nakikita ko magandang klase ng helmet ng suot niya. Nagkaaregluhan naman ang dalawang panig matapos ang insidente. Nagpaalala naman ang otoridad ng pag-iingat sa lahat na nagmamaneho. Payo niya sa mga nagmomotor. Aksidente po ay walang inoras po yan na maalalaman mo kung kailan at kung saan. Ang importante, magsuot ka ng helmet para sa safety mo. Sinusubukan pa ng News 5 na makunan ng pahayag ang truck driver at rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagsorry ang asawa ni Quezon City Representative Bong Suntay na si Sheila Guevara kay Ann Curtis at sa pamilya nito. Kasunod yan ang malaswang pahayag ng kanyang asawa tungkol sa aktres. Sa kanyang Instagram post, nilinaw ni Sheila na hindi kinukonsinti ng kanilang pamilya ang mga sinabi ng kanyang asawa. Bagamat nagsorry si Sheila kay Ann, maiintindihan niya raw kung hindi ito sapat. Dahil anya, wala namang babae ang dapat sinasabihan ng ganoon. Iginiit niya ring suportado niya ang aktres. Apila naman ni Sheila sa publiko, wag nang idamay ang kanyang mga anak dahil wala naman silang kinalaman sa issue. Sinampahan na ng reklamo si Congressman Suntay sa House Ethics Committee. Nagsorry na ang kongresista pero nanindigan siyang walang mali siya ang kanyang naging pahayag. Showbiz, eto na nga! Kapatid, ito na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Biyernes. Nakauwi na ng bansa si Ann Curtis kasama ang kanyang mag-ama. Sa IG story ni Erwan, ipinost niya ang kanilang biyahe pauwi galing Middle East hanggang sa paglanding ng kanilang sinasakyang eroplano. Sa caption, sinabi ni Erwan na katumbas ng ilang linggo ang pakiramdam ng pananatili nila ng ilang araw sa United Arab Emirates. Nanatili sa Oman ang mag-anak matapos madelay ang flight ni Ann papuntang Dubai mula Milan, Italy dahil sa gulo sa Middle East. Susunod, pasintabi lang po, kadiring mga ipis na nakasiksik sa MRT, inireklamo ng isang pasahero. At mga Pinoy at Korean stars magsasama sa isang bagong reality show na mapapanood dito sa TV5. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nadismaya ang isang OFW nang sabihan siya ng Embahada ng Pilipinas na wala pang plano ang gobyerno sa repatriation ng mga Pinoy sa Bahrain. Habang sa Doha, Qatar naman ay muli tinaas ang emergency alert dahil sa patuloy na airstrike mula sa puwersa ng Iran. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang update sa mga kababayan natin doon? Lord, nadaragdagan na nga yung bilang ng mga kababayan nating OFW doon sa may Qatar na gusto nang umuwi rito sa Pilipinas. Sa nakalipas kasi na 2 araw ay nagiging madalas na rin daw yung mga pagputok nga partikular na doon sa may Doha. Yung ilan naman sa mga kababayan natin doon naman sa may Bahrain ay dismayado nga sa pakikitungo umano ng ilang opisyal ng gobyerno doon sa ating embahada. Mistulang mga bulalakaw sa ere ang bumalot sa Doha, Qatar. Yan ang panibagong missile at drone attack mula sa Iran forces. Nasangga naman ito ng militar ng Qatar. Pero agad silang nagpadala ng emergency alert sa mga residente. Abiso nila manatili muna sa loob ng bahay at sa ligtas na lugar dahil sa tumaas na security threat sa bansa. Isa ang Qatar sa nadadamay sa bakbakan ng Amerika, Israel at ng Iran dahil sa usapin ng nuclear program. Ang kababayan nating si Tim Sosmeña ikinuwento ang bangungot ng mayat-mayang missile attack. Nagising na lang kami. Tapos parang nabulabog na lang siya sa mga bintana at sa mga pinto. Tapos paglabas na kami ng bahay, nakikita namin yung parang yung mga putukan sa taas. Parang may mga missile. Tapos ayun, parang sunod-sunod na siya hanggang hapon tsaka hanggang gabi. Nagre-ready na rin kami kung ano mangyari. Meron kami mga bags na yung mga importante, passport, tubig, pagkain, konti. Tsaka yun po, hanggang ngayon nag-observe pa rin kami. Ganyan din ang naranasan ng OFW na si Mary Grace Patria. Kami po sana po nananawagan. Sana po may tulungan po sana kaming makauwi dyan sa Pilipinas. Hindi na po kami nakakatulog ng maayos. Natatakot na po kami. Malalakas po kasi yung mga sabog dito. Kanina pong umaga, mga 11:49. May malalakas pong sabog na nayayanig po yung mga paligid dito. Takbuhan po kami. Tiniyak naman ng Qatari government na ginagawa nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente at ibang lahi roon. Hindi lang sa pagsalag ng mga rocket at missile, kundi pati na rin sa mga maling impormasyon na kumakalat online. Sa opisyal na pahayag ng Qatar's Ministry of Interior, kinumpirma nila ang paghuli sa halos 200 individual na nagpapakalat ng maling video clip at impormasyon tungkol sa sitwasyon sa bansa. Babala nila may kaukulang legal na parusa ang sinumang mapatunayang lalabag. Bukod sa Qatar, damay na rin ang bansang Bahrain. Meron kasi silang military base ng Amerika na siyang puntirya ng Iran. Kaya ang OFW na si Jennifer Baduria gusto na ring umuwi ng Pilipinas. Sa panayam sa kanya sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, ikinuwento niya ang mga nangyaring pag-atake. Sabi mo nga, medyo malayo, pero nararamdaman at naririnig nyo pa rin, kahit malayo, yung nangyayaring pagsabog. Opo. Kita po namin na bumabog yung sasabog na dun sa baba. Ngayon, active po talaga. Active po yung mga bomba ngayon. So, sinira na. Sinubukan daw niyang humingi ng tulong sa Philippine Embassy roon pero dismayado siya. Tumawag po ako sa embassy natin dito sa Bahrain. Sabi ko po, magtatanong lang po ako kung ano assessment para sa amin dito kasi kung saan po kami tatakbo, kung saan po kami. Tapos sabi, pupunta po ako diyan sa sa Manama, sa embassy natin. Ang sagot po doon ng staff, sabi niya po, bakit po ako pupunta doon? Wala naman daw po akong gagawin doon. Ganon yung pagkakasabi sa'yo? Opo, ng staff po. Nung sumagot sa'yo, ay paano kayo nag-usap? Very concerned din ba naman sila? Binigyan ka ba ng maayos na instruction kung ano yung pwede mong gawin? Wala po nung time na yon. Sabi niya po sa akin, bakit daw po ako pupunta ng embahada? Wala naman daw po akong gagawin at wala pa daw binababa ang gobyerno ng assessment para sa
repatriation. Tapos sabi niya, as of now, okay naman. Sir, okay, 3 beses sumabog. Sabi mo sa akin dito, okay ang Bahrain. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang Embahada ng Pilipinas sa Bahrain. Una nang inireklamo ni Senators Rafi at Erwin Tulfo ang pahirapang pagkontak sa DMW, OWA at DFA base sa reklamo ng mga OFW sa Middle East. Ngayong araw, balik bansa naman ang 34 na OFW mula Dubai, pero hindi pa sila kabilang sa repatriation program ng gobyerno. Ang kanilang pag-uwi maaaring personal na sagot ng pamasahe, company provided o di kaya isagot ng UAE government. Sa pagdinig ng Senado kanina, nabanggit ni DMW Secretary Hans Kakdak na kakailanganin nila ng karagdagang pondo kapag lumala pa ang sigalot sa Middle East. Kada isang OFW kasi na nais magpa-repatriate ginagastusan ng 140 hanggang 150,000 pesos. With Director Patrick Rawan Jr. Lord, kanina ay kinumpirma rin ng Department of Migrant Workers na may 5 Gulf countries na yung tukoy para doon nga isagawa yung repatriation nitong ating mga kapatid doon sa may Middle East. Doon sa 5 na yan, 3 lang yung bansang pinangalanan. Ito nga yung Egypt, Oman at maging yung doon sa Saudi. So hinihintay pa natin yung 2 mga bansa na magiging exit point naman nitong ating mga kapatid doon nga sa may Middle East. At kanina rin ay binigyang linaw ng OWA yung mga kumakalat na maling impormasyon sa social media na kada isang OFW sa Middle East na gusto magpa-repatriate o umuwi ng Pilipinas ay magkakaroon ng 150,000 pesos. Lahat daw yan ay wala ngang basehan, no? Pero linawin natin na makakakuha rin sila dito ng ilang financial assistance at maging ng psychosocial intervention. Lord. Rainiel Pawid, maraming salamat sa iyong ulat. Higit 1,000 na ang nasawi sa lumalawak na sigalot sa Middle East. Hindi pa man tapos ang gulo roon, tila may susunod na agad na target si US President Donald Trump. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Sa pool sa video ang pagsabog ng drone malapit sa isang paaralan sa Azerbaijan. Rinig pa ang sigawan ng mga residente. Sa isa pang video, kita rin ang isa pang drone na bumagsak malapit sa International Airport. Base sa ulat, 4 ang nasaktan sa magkakahiwalay na drone attacks. Ayon sa Azerbaijan officials, mula ito sa Iran, kaya nagbanta silang gaganti. Pero itinanggi ng Iran na inaatake nila ang Azerbaijan dahil hindi raw ito kasama sa kanilang mga target. Pero sa kabila niyan, marami na ang nagsilikas sa border ng Azerbaijan at Iran sa takot na madamay. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pinuntirya yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantala, tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman, na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing.
And we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bukod sa pagsipas ng presyo ng petrolyo, apektado rin ng giyera sa Middle East ang perang padala ng mga OFW. Kung ano ang epekto nito sa ating ekonomiya, nasa frontline ng balita ngayon si Mean Los Baños. Mag-iisang linggo nang nagbabakbakan sa Middle East. Posible parang umabot ng 4 hanggang 8 linggo ang gulo ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Foreign Relations, kaugnay sa ginagawang aksyon ng pamahalaan, sinabi ng DFA na mukhang hindi ito katulad ng dating gera ng Israel at Iran na tumagal lang ng 12 araw. The U.S. is trying to send more rockets to Iran. And then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. We hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. Isa sa mga masaklap na epekto ng gulo sa Middle East ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Mismong Department of Energy ang nagsabi sa Senado na posibleng umabot sa 80 pesos ang kada litro ng diesel, habang 70 pesos naman sa gasolina ngayong Marso kung hindi staggered ang pagdagdag ng presyo. So ibig sabihin, sir, pag hindi po tumigil itong bakbakan na ito, maaari talaga at malaking posibilidad within this month, tayo po ay Marso 6 pa lamang po ngayon, within this month, aabot tutungtong po ng 90 pesos per liter ang ating diesel at ang gasolina, may na sa 80 pesos na po. Kung tuloy-tuloy po ito. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayokong mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Kasi dito, Middle East ang pinag-usapan. Una nang sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan sila sa mga kumpanya ng langis para hindi maging isang bagsakan ng taas presyo. Sa ngayon, kasya pa raw sa 50 araw o hanggang April 15 ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas. Pero paano kung lumagpas sa 50 araw ang gulo? Magrarasyon po ba tayo? Kinita niyo po ba yung sitwasyon na yan na pipila tayo sa mga gasolinahan at meron na lang mga coupon na ibibigay sa atin na itong ang rasyon mo for 1 week. Ito ang ganito rasyon mo for 1 month. Palagi ho talagang option na po yan. Nakalatag na ho yan sa contingency plan. At before we attempted that before, yung exercise na yan na merong rationing, pero that is really part of the demand side management. Bumibili pa ho tayo. So meron hong mga lahat ngayon ng oil companies nagtitender ho ng option. So, we're looking at by next week malalaman. Kapag mataas ang presyo ng langis, pihadong may papasa ito sa presyo ng bilihin na makakaapekto naman sa ating ekonomiya. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihiling siya sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang tapyasan ng excise tax sa petrolyo. Bukod sa langis, posible ring makaapekto sa ekonomiya ang pagbaba ng remittances ng OFWs na nagtatrabaho sa Middle East. Ayon kay Senador Win Gatchalian, nasa 372 billion pesos ang remittances mula gitnang silangan. Ito rin po ay may economic impact. Nasaan rin natin dahil sa disruption, iba hindi makapasok sa kanilang mga tinatrabahuan, baka rin magkaroon po ng epekto ito sa ating OFW remittances na nanggagaling po sa Middle East. Kaya Mr. Chairman, importante po na malaman ho natin sa ating mga migrant workers offices, migrant workers agencies, kung ano po ang sitwasyon na on the ground. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po tayong nakakaranas ng mainit at malinsangang panahon. Sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot pa rin po yan ang epekto ng itong tinatawag nating easterlies. Meron tayong amihan o northeast monsoon na nakaka-apekto po dito sa extreme northern Luzon, pero yan po ay medyo mahina po sa ngayon. Pero mga kapatid, meron tayong inaasahang panibagong bugso o paglakas ng ating amihan na magtatagal
sa susunod pang 2 linggo. Ito na po, marahil yung ating mga huling bugso ng amihan bago pumasok ang panahon ng tag-init. Ito po ay bahagyang magpapababa ng ating temperatura sa malaking bahagi ng Luzon, pero may kainitan pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa dahil nga sa ating tinatawag na easterlies at yung ating amihan ay hindi na rin po kasing lamig nitong mga nakaraang buwan. At maliban dyan, meron din tayong inaasahang pagbabalik ng ating tinatawag na shear line na kung saan yan naman po ay magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod na linggo. Dahil po sa ating easterlies, asahan po natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng Visayas. Kasama na po dyan ang Mimaropa. Magiging maganda po ang sikat ng araw. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pulo-pulong pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga may lakad ngayong weekend, napupunta sa beach, walin po natin na maglagay ng sunblock para makaiwas po tayo sa sunburn or anumang sakit na maaaring idulot ng matinding init ng panahon. Pero again, sa darating po na Monday hanggang Tuesday, muling babalik yung ating shear line na magdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Visayas, particularly ang eastern section na to, kasama na po ang central portion yan. Yan po ay mula Monday hanggang sa pagpasok ng Tuesday. Dito naman po sa area ng Mindanao, magiging maaliwalas din po ang ating panahon at magiging maalinsangan din po. Pero pagsapit ng hapon, tumataas po yung ating tsansa ng mga pagulan at meron tayong mga posibleng thunderstorms. Again, kapag meron po tayong thunderstorms, mag-ingat po tayo dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na minsan may kasama pong pagkulog at pagkidlat. At kasabay nga ng pagbabalik ng ating shear line, bababa naman po yan sa darating na Tuesday dito po sa area ng Mindanao. Tataas po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa ilang bahagi ng Caraga, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Mula naman po yan sa Tuesday hanggang papasok na Wednesday dahil naman po sa pagbabalik ng ating tinatawag na shear line. Dito naman po sa Luzon, magiging mainit at malinsangan din po ang ating panahon. Ngayong weekend, magiging maganda po yan. Bahagyang lalamig po yung ating panahon dahil po sa pagbaba ng ating amihan o northeast monsoon, particularly sa eastern section nito. Pero sa pangkalahatan, magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga, pero pagsapit po ng tanghali, malinsangan pa rin po naman yung ating panahon, although nabawasan yung ating heat index dahil nga sa pagbaba muli ng ating amihan o northeast monsoon. Sa katunayan, ito po yung ating mga heat index na naitala ngayong araw na ito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ay pinakamataas, yan po sa area ng Palawan at Nueva Ecija na pumalo sa hanggang 41 to 42 degrees Celsius. Sa may mga kapatagan naman dyan sa Pangasinan, nasa 40 degrees Celsius yung ating heat index at ito pong sa area ng Palawan, Iloilo, Eastern Samar at ilang bahagi ng Maguindanao, pumalo naman sa hanggang 40 degrees Celsius yung ating heat index. Again, ito pong ating heat index, yan po yung ating aktual na temperaturang nararamdaman sa ating katawan na sinasama po dyan yung ating tinatawag na relative humidity. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsangang panahon. Sa malaking bahagi na po yan ng ating Kalakang Maynila ngayong pong weekend dyan. Kaya sa may mga lakad, walin po natin magdala ng payong pananggalang sa matinding init ng panahon sa tanghali at umiwas po tayo sa direktang init ng araw at ugalin din po natin uminom ng tubig para makaiwas tayo sa dehydration. Kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga daglian lamang o mga isolated na pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, magsasama-sama ang ilang Pinoy celebrities turned restaurant staff sa pinakabagong PhilCor reality show na Kumusta? Welcome to Kumusta. Menu panio. Beautiful. Thank you. Kamsahamnida. Kasama po dyan sina Jody Santa Maria, Janela Salvador, RC Munoz, Francine Diaz at celebrity chef JP Anglo. Tampok din ang mga Korean actor na sina Ji Chang-wook, Kim Young-soo, So In-guk at marami pang iba. Ibibida sa pop-up restaurant na Kumusta ang mga iconic na lutong Pinoy gaya ng sinigang, sisig at palabok. Pumatok naman kaya yan sa panlasa ng Korean customers? Abangan po natin ang Kumusta sa mas pinalakas na weekend trip ng TV5. Susunod, pamamaril ng Becky sa jowa niyang nakipaghiwalay sa kanya sa pool sa CCTV. Willie Miller, Mark Pingris at iba pang PBA legends magpapasiklab sa All-Star Weekend. At Hill Cuerva, nagsalita na tungkol sa binansagang Big Four scandal. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Viral ang post ng isang netizen na nakakita umano ng mga maliliit na ipis sa MRT. Ayon sa netizen, natagpuan niya umano ito sa handrail malapit sa kanyang upuan sa MRT 3. Kung titignan mabuti ang litrato, nakasiksik ang mga ito sa siwang ng hawakan. Dahil nag-viral, nagsagawa ngayong araw ng pest control ang DOTR kung saan nag-disinfect sila ng mga tren. Kasabay niyan, sinabi ng MRT na pinagpapaliwanag na nila ang kanilang maintenance provider. Patay sa pamamaril ang isang Indian national sa Albay. At sa Quezon naman, patay rin ang isang beki matapos barilin ng kanyang ex. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan ng mga tsinelas sa Lucena City, makikita ang dalawang ito na may pinag-uusapan habang parehong may hawak na damit. Sinipat-sipat pa nila ang damit hanggang umalis sandali ang lalaking nakaputi. Maya-maya pa, nahagip muli siya sa CCTV at nagpabalik-balik. At sa huling pagkakataon, nilapitan niya ang kanyang kasama. Hanggang sa bigla na lang siyang may dinukot na baril at ipinutok sa ulo ng nakatalikod na biktima. Tila nataranta rin ang namaril. Sinabihan pa ang bantay sa labas na ibaba ang roll-up ng tindahan. Sabay takas palabas. Ayon sa mga pulis, dating magkasintahan ang biktima at ang suspect ng mga miyembro ng LGBT community. Nakipaghiwalay na raw ang biktima pero hindi ito matanggap ng suspect na siyang ugat umano ng krimen. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng mga pulis ang tumakas na beki. Sa Ginubatan, Albay naman, bumulagta sa palengke ang lalaking ito matapos barilin. May tama siya ng bala sa kanyang tagiliran. Dinala pa ang biktima sa ospital pero binawian din ito ng buhay. Kinilala ang lalaking yan na si Jaspal Hill, isang Indian national. Base sa investigasyon, konektado sa pagpapautang ng biktima ang motibo sa krimen. Doon sa nakalap din namin na ebidensya, meron din po yung mga pocketbook o naglalaman ng mga record ng pautang. So, sa madalit sabi, ang activity nitong Indian National ay nag-i-engage po sa lending. Patuloy pang tinutugis ang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nakipag-bonding na sa fans ang ilang stars ng PBA bago pa ang All-Star Game ngayong weekend. Live mula yan sa Candon, Ilocos Sur, nasa frontline yan si Ian Suyu. Ian, ano pang aabangan ng fans dyan? Michael, tila stars have aligned nga sa pagsisimula ng unang araw ng PBA All-Star Weekend. Dito yan sa Candon sa Ilocos Sur. At mula nga sa Manila, bumiyahe tayo up north dito sa lugar na ito para pasayahin ang libo-libong PBA fans sa 50th season. Sa katunayan nga, Thursday pa lang nandito na ang top players at coaches ng liga. Bumisita sila sa iba't ibang paaralan at campuses dito sa Candon. Kasunod niyan ay ang motorcade at pakikipagkulitan ng mga players sa mga fans. Matatandaan nga natin na ang huling All-Star Weekend ay naganap pa noong 2024 kaya't marami ang excited sa pagbabalik nitong event. Tampok ngayong araw ang Skills Challenge na nahati sa dalawang event. Nasubukan kanina ang bilis at liksi ng mga gwardya kung saan nga nanguna at nagwagi si Jeric Ahan Misi ng Terra Firma Jeep kontra yan kina Ray ng Bata, Kwame Chongson at Fran Yu. Samantalang sa Big Man Edition naman, nangibabaw si Brandon Bates ng Meralco Bolts kontra kina Brandon Ramirez ng NLEX at James Laput ng Magnolia. Ang inaabangan naman ngayon ay ang 3-point shootout kung saan dedepensahan ni Calvin Oftana ang kanyang korona kontra sa top gunners kagaya ni Marshall Lassiter, Andre Karakut, Jeric Ahanmisi, Joshua Munzon, Tyler Tio, Zave Lucero, Cedric Bearfield, Cyrus Torres, Ralph Koo, CJ Cancino at Juan Gomez de Liaño. Pinakahuling event naman ngayong gabi ay ang Blitz Game sa pagitan ng rookies, sophomores at junior players.
May twist ang laban na yan dahil kung makakashoot ang isang team within 7 seconds of possession, counted kagad yan. Matik yan, magiging 3-pointer yan kahit pa sa loob ng shaded area yung tira. Pangungunahan ni Bearfield at Lastimosa ang rookie sophomores together with Kai Balungay, Evan Nele, Sonny Estil, Dalf Panopio at Cyrus Torres. Leading the way naman for the juniors sina Richie Rivero, Brandon Bates, Kim Aurin, Ken Tuffin at Cade Flores. Another twist rin para sa mga fans natin, maglalaro at magbabalik PBA court ang mga dati nating players or veteran players na may tuturing kagaya nina Ranidel De Ocampo at Spider-Man Arwin Santos, pati na rin si Mark Pingris at The Thriller Willie Miller para magdagdag doon sa lineup bilang reinforcements ngayong gabi. Abangan natin kung sino mangingibabaw sa mga laro natin ngayong gabi. Balik sa'yo, Michael. Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, siklista. Muntik mabangga ng kaskaserong SUV driver. At pinay-tennis ace Alex Ayala sa sabak sa Indian Wells Open sa Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nako, muntik madisgrasya ang isang siklista dahil sa kaskaserong SUV driver sa Pasay. Sa video, kitang nasa tamang bike lane ang biktima nang biglang sumulpot at nanggit-git ang humaharurot na SUV. Ligtas naman ang siklista habang pinatatawag na ng LTO ang driver. Suspendido na rin ang kanyang lisensya at posibleng maharap sa reklamong reckless driving at improper person to operate a vehicle. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Same feel, same vibe, pero sa bago po nitong oras. Dahil ang OPM tugtugan natin, abay, mas pinaaga na. Simula nga po bukas, tuwing Sabado na natin mapapanood ang pangmalakasang main stage performances ng OGs at rising stars. Kaya huwag magpaiwan sa Go-To Gumikan on TV ang Vibe. Kasama pa rin po ang mga paborito nating Vibe Jocks at Gen Vs. Iset na po natin ang alarm mga kapatid dahil 6:15 p.m. pa lang, umpisa na ng OPM Tugtugan. Non-stop yan hanggang 8 p.m. Susunod, truck na may kargang baka na disgrasya, 2 patay. At American singer na si Britney Spears, bakit kaya inaresto? Tutok lang mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawa ang patay matapos mawalan ng kontrol ang isang truck sa Baguio City.
Galing sa Benguet ang truck para magdala ng mga baka sa Katayan sa Baguio. Pero pagdating sa pababang bahagi ng kalsada, bumangga ang truck sa SUV na sa unahan nito. Sumalpok din ito sa barrier. Posibleng nawalan umano ng preno ang truck. Dead on the spot ang driver at isa sa mga pahinante. Sugatan naman ang isa pa na agad dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagpapakitang gilas sa international stage ang nakababatang kapatid ni Carlos Yulo na si Carl Eldrew. Pasok na si Eldrew sa finals ng floor exercise ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Baku, Azerbaijan. Nakascore si Eldrew ng 13.800 sa qualification round. Nakuha niya ang 4th place para sa spot sa finals na gaganapin bukas. Lalaban pa siya at ang fellow Pinoy gymnast na si John Ivan Cruz sa 3 pang event ngayong araw. Sasabak na si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Indian Wells Open sa California sa Amerika bukas. Bubuksan ni Ayala ang kampanya kontra kay Diana Yastremska ng Ukraine sa round of 64. Lalaban din si Alex sa double tournament kapartner si American tennis na si Ava Jovic. Ito ang unang laban ni Alex kasunod ang quarterfinal finish sa Dubai Tennis Championships. Nasa number 32 ngayon si Alex sa world ranking ng Women's Tennis Association habang number 52 naman si Diana. At yan muna ang latest sa Frontline Sports. Ako po si Michael Vercomaling, your sports bro. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, arestado sa California ang pop star na si Britney Spears dahil po sa hinalang driving under the influence. Miyerkules ng gabi nang parahin si Britney ng California Highway Patrol. Kasunod po yan ang report ng pagharurot umano ng isang itim na sasakyan sa freeway. Base nga po sa ulat, mag-isa lang ang singer sa sasakyan. Pinalaya rin kinabukasan si Britney. Hindi patukoy kung langunga ba sa alak o sa droga ang singer. Tiniyak naman ng kampo ni Britney na susunod sila sa legal na proseso. Susunod, batang nag-swimming kasama ang mga kaklase nalunod. At Gil Cuerva, hindi tinanggi ang pagkakasangkot sa viral scandal habang si Nico Natividad nag-post ng I'm sorry. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi itinanggi ng aktor na si Gil Cuerva ang kinasangkutan niyang viral video scandal. Sa isa pong pahayag, sinabi ni Gil na hindi niya alam na may nagbe-video sa kanya sa dapat sanay isang private moment. Paglabag daw ito sa kanyang privacy at isa itong krimen. At ito na raw ang una at huling beses na magsasalita siya tungkol sa issue. Samantala, isang mahiwagang I'm sorry naman ang post ni Nico Natividad sa kanyang Facebook. Kabilang po si Nico sa mga celebrity na nadadawit sa video scandal. At yan nga po ang ating mga showbiz balita ngayong Biyernes. See you next week mga kapatid. Ako po si Jervy Reinson. Alright, happy weekend. Happy Jeremy. weekend, everybody. Happy weekend, yeah. Happy weekend. Anong gagawin mo pagkatapos ito? Makikiparty tayo. Ako ay mag-First Friday. Abangan nyo kami ulit sa Lunes, mga kapatid, dito po sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9, True FM. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.